The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that he who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." My sisters and my brothers, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Today we are celebrating the feast of the exaltation of the cross. The community of the Kambal na Cruz in Rahabago under the parish of St. Joseph brought the image of a wooden or a sampalok branch. Tama ba na? Sampalok branch, and found 103 years ago and have been venerated because of the image of the cross appeared when they cut it into two. Di ko alam po kung pwede niyo pang malapitan mamaya kasi kung sa malayo hindi masyadong naaninag, no? Pero pwede niyo puntinan and you will see the cross inside. And since then, the community built a small chapel to gather to celebrate God's gift of faith, hope, and love. And for this, 3 points to remember wherever you see a cross. Na ngayon nga po, no, pinagdiriwang natin itong pagtatampok sa banal na krus. Sinong may mga cross sa bahay? Sino may mga cross sa bahay? Yung image. Yung iba, wala na? Napakahalaga po ng cross sa buhay natin bilang mga Katoliko. Ito ang identity natin. That's why, as we see a cross, whenever we see a cross, it reminds us of our faith. Sabihin niyo nga po, pananampalataya. Yung mas malakas naman, pananampalataya. My dear brothers and sisters, the cross is the symbol of our faith. The cross is raised to worship God, and this is our faith. This is also our faith. And ang krus ay ang ating kaligtasan. Madali pong ma-identify ang isang simbahan kung ito ay simbahang Katoliko. Yan ay kung makikita ninyo ang krus na mayroong Kristo. Mayroong nakapakong Kristo. Kung krus lang yan, kahoy lang yan, hindi yan yung atin. So, whenever you travel, lalo na sa ibang bansa, makikita nyo po doon, dito ako pupunta kasi ito yung simbahan ng Katoliko.
And sinabi nga, no, ito ang ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay sa krus. That's why, ito na ngayon ang simbolo ng ating pananampalataya. Yung dati, ang krus ay simbolo ng kahihiyan dahil ito nga ang ginagamit bilang parusa sa mga taong makasalanan, sa mga taong nagkasala sa gobyerno, sa mga taong nakagawa ng karumal-dumal na kasalanan. But because of Jesus, this cross became our salvation. Kaya po, kung ito ang ating pananampalataya, kailangan natin at dapat nating ipinaglalaban din ito. And let me remind you, my dear brothers and sisters, sabi ko po, paulit-ulit, ito ang simbolo ng ating pananampalataya. Hindi ito anting-anting at hindi rin ito pampaswerte. Mamaya, pag uwi ninyo, tingnan nyo ulit kung saan nakalagay ang mga krus ninyo. Kasi kadalasan, pag pumapasok tayo, lalo na kung may mga house blessing, no? Kami mga pare, pag pumapasok sa inyo, nagpapabless kayo ng altar. Nandiyan dyan ang krus, pero nandiyan dyan din yung pusa. Nandiyan dyan ang krus, pero nandiyan dyan lahat ng pampaswerte na naririnig natin. So, sino ka ba talaga? Ang krus ay ang pagkakakilanlan natin. The cross is also our identity. So, pati ba naman dyan, sa faith natin, makukonfuse tayo? Kapag ganito, okay tayo, Katoliko, pero kung gusto mong swertehin, dapat yung pusa. So, pag-isipan ng mabuti, no? Sabihin nyo nga ulit, pananampalataya. Second, the cross is the symbol of hope o pag-asa. Sabihin nyo nga po, pag-asa. God never gives up on us. Hindi tayo susukuan ng Diyos. Kaya marami po ang naa-attract. Marami ang kapag tumitingin at dapat tumingin ka sa krus. Lalo na sa mga panahon na ikaw ay nagkakaproblema, lalo na kung ikaw ay may mabigat na pinagdadaanan sa buhay, kapitan mo ang krus. Kumapit ka sa Diyos. Hold on to the cross where Christ is. Hindi tayo binibitawan ni Kristo, kaya wag din tayong bumitaw sa Kanya. Lately, we heard a lot of people committing suicide. Dahil maraming tao ang sa tingin nila wala ng pag-asa. Kasi nga, wala tayong makitang cross. Pilit nating tinatanggal ang mga krus na bilang tanda at paalala sa atin na mayroon tayong pag-asa. Remember the scene during the crucifixion? Mayroon pang dalawang kasabay na ipinako nung time na yon, no? Pero that very moment, yung kriminal na ito, nagkaroon ng pag-asa, nabuhayan ng pag-asa. When Jesus said, "Today you will be with me in paradise." Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Hanggat nandyan ang krus, may pag-asa tayo. At hanggat nakapako si Kristo dyan, may pag-asa tayo. Kaya huwag kang basta-basta susuko na lang. Kaya nga,
si Kristo ipinako sa krus para tayo mabuhay. Para magkaroon tayo ng buhay. Tapos ikaw iisipin mo, kitli ng sarili mong buhay, na dapat nagbibigay tayo ng buhay. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Kaya nga hindi lang yan palamuti, ha? Hindi anting-anting, hindi agimat, hindi pampaswerte. Hawakan mo ang krus. Kung kaya mong isuot, isuot mo. And every time na nakakaramdam ka ng loneliness o ng depression, hawakan mo ang krus. Kasi wala nang iba talagang pwedeng kapitan kundi ang krus, si Kristo. And pangatlo po, the cross is the symbol, the ultimate sign of God's love. Kung tatanungin mo, mahal ba ako ng Diyos? Sasagutin ka ni Kristo, yes, mahal kita. Kaya nga nandyan, nakapako, mahal kita. And we heard in today's gospel, for God so loved the world that He gave His only Son. Kaya pag tumingin ka, mahal tayo ng Diyos. Ayaw lang kasi talaga natin, o kadalasan, hindi natin ibinabaling yung ating mga paningin sa Kanya. Hanap tayo ng hanap, tingin tayo ng tingin sa iba. Nandiyan dyan yung tunay na nagmamahal sa atin. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Ang krus ay patunay na mahal tayo ng Diyos. So dito pa lang pala sa sa krus na ito, makikita natin faith, hope, and love. Kaya mahalaga ito sa atin. Huwag mong babaliwalain. Hindi lang yan basta decoration, hindi lang basta dinidisplay yan. Tinuturoan tayong mapalalim ang pananampalataya natin, binibigyan tayo ng pag-asa, at patuloy tayong minamahal nito. My dear brothers and sisters, the exaltation of the Holy Cross reminds us that the cross is not a symbol of defeat, but of faith, hope, and love. The cross is our salvation. Ililigtas tayo niyan. Amen.